Ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. May nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Gusto dyan reading kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Six of Cups. I feel like yung energy mo, nasi-sense ko na andun yung gusto mong ibigay yung pagmamahal na kaya mo doon sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong nandyan para sa'yo, or pwedeng tulong na kaya mo. Some of you naman, pwedeng may mga sitwasyon na hindi mo pa makalimutan sa nakaraan. And andun yung pagmamahal na nararamdaman mo na involved dun sa sitwasyon na yon. Ang mensahe ng card mo, nakikita ako na itong tao na to, gusto niyang ipakita yung kanyang passion. Or pwedeng ikaw to na sobrang dami mong ginagawa. Yung mga bagay na kailangan mong tapusin. Pwedeng something na ini-enjoy mo. Pinagkakaabalahan mo. May mga gusto ka dito na ayusin sa loob ng tahanan or pwedeng bahay mo, lugar na binibigyan mo ng panahon na maiayos, or may mga binibuild ka dito para sa financial mo or sa trabaho, pwedeng career. Some of you, merong collaboration, team up na parating. Nagkakaroon na sa'yo ng linaw ngayon lahat, yung mga nangyayari sa buhay mo. And may mga bagay ka lang dito na kailangan mong ibalanse. Some of you naman, may mga hinahanap ka dito na justice dun sa nangyari sa buhay mo. Andun yung may mga iniisip ka na pwedeng desisyon, and alam mo kung ano yung tama para dun na gawin. And some of you, pwedeng someone to sa buhay mo na nagsusungit or nagtataray. Some of you, pwedeng binibigyan ka ng advice kung ano yung makakatulong dun sa sitwasyon na meron ka ngayon. Nakita ko na may pinipigilan kang nararamdaman dito or iniisip. Some of you naman, pwedeng may tao na kinokontrol yung mga ginagawa mo, sinasabi mo, or yung buhay mo. Andun yung nalulungkot ka pa, sobrang nasaktan ka sa mga dumating sa buhay mo. Ang nakita ko dito, you feel na sobrang dami ng nararamdaman mo, mabigat na, yung pakiramdam mo na andun yung sobrang stress ka or andun yung responsibilidad na gusto mong ibigay, pero sobrang bigat nung nararamdaman mo, and may mga sitwasyon na nabe-burn out ka na. May mga opportunity na ibibigay sa'yo or darating. Some of you naman is mensahe na magagaling sa isang tao na may pinagsamahan kayo at malaki yung naging contribute niya sa buhay mo.
Clarify natin Knight of Wands. 7 of Cups and 5 of Wands. Naguguluhan ka pa kung tatanggapin mo or sisimulan mo na ba tong mga bagay na para sa'yo pinagkakabalahan mo rin. Some of you naman, yung someone sa buhay mo, hindi siya makapag-desisyon right now kasi nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Iniisip niyang bumalik pero magulo pa yung isip niya. Clarify natin ang Justice. 9 of Pentacles and the Star. Ngayon mo naiisip ko ano yung mga bagay na gusto mo na ma-achieve sa buhay. Yung mga pangarap mo. And nakikita ko kung ano man yung hiniling mo, pinapangarap mo, pinagdarasal mo. One day makukuha mo din yan. Clarify natin the Emperor. Judgment and Page of Pentacles. Mayroon kang hinihintay dito na judgment na gusto mong makuha at iniisip mo kailan mo ba ito matatanggap, pinaplano mo, pinag-isipan mo at pinag-aaralan mo mabuti. Clarify natin ang 10 of Wands. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo na may mga desisyon siyang dapat iayos at pinaplano na gawin. The Hangman and 9 of Swords. Nakikita ko na may mga iniisip ka dito pero hindi ka makapagsimula kasi nandun yung nararamdaman mong lungkot and stress, sobrang bigat nung feeling na kung ano man yung naramdaman mo or naranasan mo sa nakaraan, sobrang bigat pa para sa'yo. Clarify natin ang 3 of Pentacles. The Chariot and 5 of Pentacles. May parating dito, pwedeng involved ng money or trabaho. Some of you may mga natutunan ka na lesson sa mga nangyari sa buhay mo and malaki yung naging contribute nun sa buhay mo, sa experience mo dahil ito yung hindi mo inaasahan na mangyayari sa sarili mo, sa buhay mo. And ngayon gusto mong bumangon, ayusin kung ano man yung mga bagay na dapat isaayos at magsimula ulit. Clarify natin ang King of Swords. 4 of Wands and King of Swords. Itong tao na to, nandun yung may mga bagay siyang gustong gawin na kasama ka. Pwedeng ikaw din to, pinag-iisipan mo kung ano pa ba yung magagawa mo para dun sa mga mahal mo sa buhay. Kasi ano to eh, King of Swords and King of Swords, oh. Pwedeng may marriage na involved. Clarify natin ang 3 of Swords. Pwedeng nag-iisip siya kung ano pa bang sorpresa yung ibibigay niya sa'yo. 5 of Cups and 7 of Wands. Ngayon, may mga na experience ka sa buhay mo na hindi mo inaasahan na mawawala yun sa'yo. But then, nakita ko na lumalaban ka pa rin. And minamanifest mo, pinagdarasal mo pa rin na
masurvive mo to at makalimutan mo yung mga bagay na nangyari sa nakaraan na nagbigay sa'yo ng kalungkutan. And babangon ka pa rin. Clarify natin ang 8 of Wands, Justice, and Queen of Swords. You need to balance yung mga dumarating sa'yo. And alam mo naman kung ano yung gusto mo na makamit sa buhay. Some of you, nakikita ko na may mga itatama ka dito kasi alam mo kung ano yung dapat na gawin doon sa sitwasyon na yon. May darating na mensahe, some of you, na para sa'yo, andun yung communication na mangyayari back to back. Kumbaga, baka kakaroon ng pag-uusap, ng linaw dun sa mga nangyari sa buhay mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Assertiveness. This situation can be healed gently and with love, as you have requested, yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving it strength and guiding your voice. Ang mensahe ng yung gabi na yung mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo, kung ano man yung nangyari doon na nagpalungkot sa'yo, unti-unti yan na magkakaroon ng heal. And gawin mo lang is magdasal ka lang palagi and kapit lang kung ano man yung naranasan mo sa nakaraan. Mga pagsubok lang yan na binibigay sa'yo para mas lalo kang mag-improve and mag-grow. Kasi hindi naman yan ibibigay sa'yo nang walang rason, nang walang dahilan. It means, yun yung time na kailangan mong matutunan yung dapat na matutunan mo dun sa mga nangyari sa buhay mo. And hindi naman siya mananatili palagi na masakit yung mga nararamdaman mo or dumarating sa'yo. Maghihil at maghihil din yan. And yung mga bagay na na-experience mo dyan, malaki yung maitutulong niya para sa'yo dun sa mga bagay na darating pa. Magagamit mo din yan at mas lalo kang mag-i-improve as a person, as individual. Kasi hindi naman natin yan natutunan sa eskwelahan, sa magulang natin, unless naranasan mo talaga na ikaw yung nandoon sa sitwasyon na yun. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo yung best mo doon sa mga binibigay sa'yo na sitwasyon or problema. Or kahit hindi problema, yung mga bagay na dumarating sa'yo na masaya or malungkot, take it for good experience sa buhay na alam mong meron kang kakapulutan ng aral. Basta huwag ka lang makalimot na magdasal para magabayan ka ng tama. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.